Yes, alright. Mga minamahal, it's me, Alicia nyo. I'm back. So, meron akong ipapakitang picture. Picture ng isang taong dismayado. Doon nga po sa naganap na rally. Kasi, can you imagine that, mga minamahal? Pati ulan, oo, hindi po nakisama sa kanilang layunin. So, bumulusok po ang napakalakas na ulan kung kaya't biglang nag-disappear agad-agad yung mga di umano'y nabayaran para pumunta nga po doon sa rally. O, tingnan nyo yung I don't know what to say, mga minamahal, but I'm really happy na makita yung ganitong saddened face, 'di ba? Yung face ng disappointment, yung mukha ng parang hindi nila nakuha yung gusto nila, yung mukhang nakakaawa, yung mukha ng ng palpak. Tingnan ninyo. Diba? Nakita ninyo yan? Tawa lang ako. Grabe. Talagang disappointed. Uy, 1 million subscriber to Famous daw to. May famous bang? Hindi ko alam yung sasabihin ko. So ngayon, eto, panoodin natin yung balita na kung saan talagang inulan. At kahit nga mismo yung mga pulis kulang na lang sabihin nila, ang boring naman ng rally ninyo. Wala bang mas malaki dyan? Paano ba naman kasi, di umano meron tayong narinig na balita na yung funds daw ng nasabing rally na yan ay binulsa ng isang kongresista daw di umano. So, totoo kaya yun? So, nagtatanong lang. Tapos yung mga organizer binulsa. And hindi din pang poor yung rally na isinagawa nila. Kasi sa isang village yun Saang village ba yun? Hinahanap ko. Wait lang, mga minamahal. Basta sa isang mayamang village yun. So, hindi pang pang normal person yung nila, yung village na pinuntahan nila, pang aircon humor. So, paano pupunta yung mga, 'di ba, lowest people? Yung pinuntahan ninyong village is pang mayaman, 'di ba? So, yung mga mayayaman, hindi na kasi nagrarally yan. For what reason pa? 'Di ba? But anyway, let me show you guys the news kagabi tungkol nga po dito sa binulusok sila ng ulan. So anyway, okay. So ongoing pa rin na protesta dito po sa Dasma Village sa Makati City. Panandalian pong bumuhos ang ulan kaya po nabawasan yung mga nagrarally. Tapos ngayon po ang bilang nila ay mga nasa more or less 50 na lang po. Ito pong tinatayuan ko ngayon ay nakaabot dito yung linya ng PNP personnel na nagsilbing barikada dito po sa aking gilid. Ito po yung Arnaiz Gate. Pero ngayon po nag-form sila ng linya dito dahil yung mga natitira po mga rallyista ay medyo naging agresibo po. Sumisigaw sila, tapos ito po yung way ng mga PNP personnel para marespondihan yung kaganapan po ngayon dito. Ayan po, nakikita po ninyo, nagkakaroon po ng kumbaga tensyon sa pagitan ng mga protesters at mga pulis po. Inaantay lang ito ng administrasyon magkagulungan pa para mag-declare ng martial law. At saka sir, dapat kayo tumuloy sa Malacanang. Ang bahay ni Saldico, ang bahay ni Romualdez, ang bahay ni Marcos, doon dapat ang bantayan nyo, hindi kami. Kasi kami, hindi kulungan na kami. Diba? Ang amura, sir, ang pinaglaban mo, hindi ka oras, ang anak ko, iskoy na pupuli. Inuna na, sir. Mukha ko, ang anak ko nandyan, ako nandito. Anong sakit doon? Dahil sa administrasyon, walang kwenta. Diba, parang mga baliw. I don't really get the point na bakit nila idinadamay pa. Anyway, gawa natin ng separate content yan. Yung dinadamay nila, si House Speaker Martin Romualdez, nag-resign na nga as a Speaker of the House. Etong si House Speaker.
'Diba? Now, alright, so, yun, nakita naman ninyo, 'diba, na yung kanilang kakasigaw, kakangawa, 'diba, na mag-resign, itong si President Bongbong Marcos, like, it leads to their disappointment kasi hindi nangyari. Kasi yung script nila is almost the same to the script before sa Hakbang Maisug. And you know what is really interesting dito sa part na to? They repeat the same process. So, wala nang progress yung ano nila, yung rally nila. So, sa madaling sabi, narinig na namin yan. Deja vu, alam nyo yun? Do you get deja vu? Yun, parang ganun na lang yung nangyari. Yung paulit-ulit. So, wala nang bago. Like, mas inatupag nyo pa yung rally instead na tulungan yung kapwa natin mamamayang Pilipino. Like, for example, sa Davao, binabagyo nga, Lumindol. Sa Cebu, Lumindol. Binagyo dito sa Metro Manila. So, instead, mag-rally kayo, ba't hindi kayo mag-focus on the progress to help the kababayang Filipino, to help the fellow Filipino, 'di ba? Sa foods, sa shelter, 'di ba? Instead of rallying na wala naman magandang reason. Kasi, the president, you know, itself, talagang very busy person in terms of pagtulong, 'di ba? Pagbigay ng donation, cash, aids, foods, shelters, you know, basic needs ng mga kababayan natin na nasalanta. So, instead of calling out for a rally, would you mind na mag-help na lang din? Kasi kung maparesign man ninyo si President, ano yung magiging benefits ninyo? Like, ipapalit itong VP na almost wala nga dito sa bansang Pilipinas kasi laging nandoon sa The Hague, the Netherlands. Anong ginagawa niya doon? Nagrarally, 'di ba? Naninira. So, instead na magpaka-vice presidente sa bansang Pilipinas, nandoon sa ibang bansa, naninira ng administrasyon. And also, yung bansang Pilipinas, sinisiraan din. 'Di ba? So, would you mind na mag-help na lang tayo? Kasi in the first place, yung mga DDS din naman yung naglagay sa pwesto dyan sa Pangulo natin ngayon. Nagigets ninyo? Sila yung naglagay sa ating presidente, tapos ngayon, galit na galit, parang gustong manakit. 'Di ba? Hindi natin, we don't need rally in the first place. Mga minamahal, kailangan natin dito, first of all, is transparency, accountability, and unity. We need to unite, 'di ba? We need to help each other because bringing president down, hindi po makakatulong 'yun para lumago or yumaman kayo. Kasi at the end of the day, tayo pa din ang magtatrabaho just to survive yung mga basic needs natin. Gets ninyo, mga minamahal? So, instead of calling out na mag-resign si PBBM, we should focus on our own growth. 'Di ba? Focus on the unity, on the progress. Don't be stuck on dramas. Don't be stuck on to be, maging kritisismo. Focus on your growth. Kasi hindi na mabenta yung script na yan. Panahon pa yan ng kopong-kopong days, yung rally-rally. And padala lang nga kayo ng mga vlogger dyan, 'di ba, para uminit yung so may napala ba kayo? Wala, 'di ba? O baka matulad lang kayo sa akin, magkasakit. So, hindi na nagpapadala ang taong bayan sa sigaw or sa drama kasi nakikita naman nila na the president working itself, right? Mga minamahal. So, anyway, that's the facts, 'di ba? So, I don't mind if they will do something like parang siraan nila kasi people will see naman on how the government works, how the agency works, 'di ba? Sa on behalf of the Filipino people and the DDS mismo, sila lang yung nagki-criticize diyan. And what we gonna do? 'Di ba nung gagawin natin sa kanila, ugkali na nila 'yan. So, yeah, let them be.
show themselves, their color, kung ano nga ba sila, bahala na sila, choice na nila yan, pero wala silang mapapala kasi in the first place, bakit meron bang martial law na itinatag ang ating government? No, wala naman, diba? So why would they need to, you know, to call out for resignation ang ating presidente? Like, baliw ba kayo? Yun lang. We need to stand for the truth. We need to stand for the accountability. Focus on your growth, progress. That's all. Yun yung kailangan natin. We don't need to blame each other because at the end of the day, tayo pa din yung magpapakain sa sarili natin. Alright? So, yeah. Mga minamahal. Ingat. And kayo, ano yung masasabi ninyo?